Ayun. So, hi guys, this is the part 2 of my video. How and where did I purchase this prepaid HMO? Let's start with it to differentiate yung prepaid HMO sa regular HMO. Normally, mga regular HMO, ito yung mga in-offer, binibigay sa mga company, di ba? MaxiCare, IntelliCare, ito yung kahit gamitin mo ng gamitin, parang hindi na uubos. Tapos, covered siya ng mga check at check. Yun yung regular HMO. So, kahit ilang beses mo siyang gamitin, pwede. But, itong prepaid HMO, ito ay one-time payment lang, one-time use. So, pag mo na siya, good as use na siya, kahit hindi mo na max out yung limit ng card, basta nagamit mo na siya or na-expired, whichever comes first, yun na yun. Okay, and I want to provide a disclaimer na hindi po ako agent na kahit HMO or health insurance na mababanggit ko sa video na to. This is purely sharing about my knowledge sa HMO kasi alam ko malaking tulong to sa mga co-momshies ko. 'Di ba? So, ito yung unang card ni Lucas, I Care, or before na Insular Health, nag-rebrand lang sila or change name. And dito ko nang unuli yung HMO ni Lucas kasi nga ito yung mura. Based dun sa mga kinumpare ko siya sa iba. So, ito siya. Ang HMO ni Lucas is itong 3,150. This is one-time payment lang. Good for 1 year or whichever comes first kung magamit mo siya or hindi. 'Di ba? So, ito siya. Please make sure to read the product details para alam niyo din bago kayo bumili. So, eligibility, good for 1 to 17 years old. So, kung wala pang 1 yung anak nyo, you need to wait hanggang mag-1 sila kasi hindi mo siya magagamit. Or kung ma-register mo 1 siya, ay hindi. Kasi naka-asterisk siya, ibig sabihin na required. Ang 60,000 na to, ito na yung mga kasama niya. Doctor's fee, laboratory diagnostic, ward room. This is the reason why namit ko dun sa first video na nag-upgrade kami to deluxe kasi nga walang ward na available that time. Although may available, pero, 'di ba, mas prefer namin yung private room para mas makapag-time si Lucas. Then, lahat ng kailangan for ER and during confinement. Ito yung kasi maganda. Merong card itong si iCare na pang-ER lang. Pero kailangan ko kasi may confinement. Kasi di ba minsan, na ER, nire-recommend ng mga doktor na ipa-admit na. So, yun yung reason bakit ito yung gusto kong card. Then, surgery, surgeon's fee, ER, recovery ICU, mga gamot, ayan. Confinement, and ito ngayon, ER care all-in is valid for 1 year or until use, whichever comes first. So, yung naging bill namin is 29,000, diba? Pero ang limit ng card is once again 60,000. Kahit hindi ko siya na-max out, basta nagamit ko yung card, good as used na siya. Kasi nga, nagamit na siya. Like what happened nung April na hospital si Lucas, ER lang naman siya. Ang naging bill namin sa ER is around 8 to 10K. Yun na siya. Ibig sabihin, expired na siya. Nagamit na namin siya. Kahit di namin na-max out hanggang 60,000. Dahil nagamit na siya, wala na siya. So, ayun. And itong card na to ay excluding yung top 6 hospital. Metro Manila, Asian Hospital, Medical Center, St. Luke's, which is hindi ko kailangan kasi nasa Bulacan kami. Hindi naman kami umaalis. Then, how to use, ayan, ibibigay nyo lang itong yung voucher. May voucher yan. Hindi ka nila bibigyan ng physical card. Ang ibibigay nila sa'yo ay electronic card. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-print or at isa-save sa cellphone mo. So, parang case ng emergency, ang ibibigay mo lang sa admission is yung voucher. Ano yung mga covered, please guys, magbasa kayo kasi baka hindi ko covered lahat. Okay, kasi limited lang din si Loom. And kasama dito ang viral and bacterial illness, which is maganda tong card na to, kaya ito yung binili ko. Kasi nga, di ba uso sa bata yung viral and bacterial? Ayan, mga covered siya. Basta emergency, tas itong mga ito, di ba? So, kasi madalas may ubo siya. So, ayun yung inaano ko sa kanya. May ubo, ganyan, may sipon. Nagkaroon din siya ng cellulitis. Ito yung naging sakit niya nung April, kaya siya na ER. Nagkaroon siya ng cellulitis. So, ang lala, yung nagnana yung kamay niya. So, wala kayong marireceive na card. Ang marireceive nyo ay voucher via email. So, how to activate, register kayo online. Ayan yung link. Complete yung details and mag-send sila ng voucher via email. Activated yan within, or mag-send sila ng email within 24 hours. Then, merong 12 days waiting time. Kunyari, inactivate mo siya ngayon, August 3.
ngayon mo siya ni-register, ma-activate siya after 12 days. 'Di ba? So, hindi mo siya pwedeng, kunyari, may emergency, nasa hospital ka ngayon, tapos bibili ka ngayon ng card, hindi siya pwede. Kailangan, from registration date, wait ka ng 12 days, after 12 days, doon na siya ma-activate. So, and once again, for emergency lang siya. Hindi siya magagamit for check-up. Kung kaya mo na mga pan-check-up check. Sorry, 10 days lang pala activation. Hindi 12 days. So, ayun. Kailangan, ibang card yung kung bilhin mo, kung kailangan mo ng mga pang consultation. Kasi this is for ER and confinement na pang kids. Meron din sila for pang adults, pang senior, mga ganon. I-check nyo na lang yung website nila. But we're talking about yung card ni Lucas or yung card pang kids. Itong card na to is may iba-iba siyang prices ha. Meron siyang limit na 60,000, 80,000, 100,000. And may mga, if you're in Manila or you want to go to St. Luke, Makati Med, may mga ganun din siya. And yung sunod na video ni bibigay ko is sa mismong website ni iCare, which is, I think, mas okay bumili doon kasi it's official website, tapos napaka-user-friendly pa niya. Okay? Please wait for my next video. Thank you!